Sigurado ako mga tuwag sila. Dahil mga tuwag lang ang gumagalaw sa dilim. Ilalim kong tumira. Nang mapanood ni Roldan yung interview ni Johnny ay binili niya si Jacob na siguraduhin niyang hindi yon sasabog na agad namang pinasigurado ni Jacob na mamamatay ang lahat ng mga taong nag-interview kay Johnny sa mga sandaling yan na agad namang sinabihan ni Roldan na papaano niya masisigurado na mamamatay silang lahat dahil nang ipapatay ni Diego ang mga tao nilang pumalpak ay nakatakas si Sinon kaya agad namang pinasigurado ni Jacob na hindi sila ilalaglag ni Sinon. Binilin pa ni Roldan na kailangan nilang masigurado na walang makukuha si Johnny tungkol sa kanila. Habang pinagsabihan si Agnes ng mga ka-office niya na ang pogi pala ng asawa niya, na agad ding sinabihan ni Rebecca si Samuel na anak niya ang nakidnap na niligtas ng poging asawa ni Agnes kaya mas nag-alala sila Samuel at Agnes dahil mai-expose na ang bagay na yun. Paglabas ni Samuel sa pantry ay agad siyang nilapitan ng mga katrabaho niya para sabihing malungkot sila sa nangyari kay King na sana okay lang ang anak niya. Sabay sinaad pa nilang ang sipag talaga ni Samuel dahil nagawa pa rin niyang pumasok kahit may pinagdadaanan siya. Sabay tinanong din sila kung yung mga pasa niya ay dahil sa pagkidnap kay King na sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak. Pati si Leia ay pinapanood din niya yung interview ni Johnny kung saan pinagmasdan niya ang larawan nila Samuel at ang pamilya niya kasama si Johnny na pinakita sa TV sa mga sandaling yan na mas lalong napagtanto niya na wala talagang kasalanan si Samuel sa mga nangyayari. Tinawagan naman ni Samuel si Aling Lolita para sabihing tawagan siya agad kapag may nangyari at pinaalalahanan niyang mag-iingat silang dalawa. Habang tinatasahan ni Samuel yung lapis niya gamit yung cutter ay pumasok si Jacob sa opisina niya. Sinabihan ni Jacob na ang tibay din ni Samuel dahil nakidnap yung anak niya pero pumasok pa din siya sa opisina na matapang na sinabihan ni Samuel na hindi dapat tumigil ang mundo dahil lang sa mga katulad ng mga taong nasa likod sa pagkidnap sa kanyang anak. Diretsang tinanong ni Jacob kung kilala niya kung sino ang mga taong dumukot sa kanya. Tumayo si Samuel sabay titig kay Jacob at palaban niyang sinabi na sa tingin niya ay hindi tao ang mga kumidnap sa anak niya kundi mga peste sa lipunan, mga peste na walang dinudulot na mabuti na dapat nililipol. Dahil sa mga sinabi ni Samuel ay uminit ang ulo ni Jacob kaya sinabihan niya ang tapang niyang magsalita na parang hindi siya natatakot sabay tinanong niya kung kilala niya kung sino ang mga binabangga niya. Sinabihan naman ni Samuel na bakit siya matatakot dahil kung para sa anak at pamilya niya ay wala siyang kinakatakutan dahil sigurado siyang mga duwag ang mga nagkidnap sa kanyang anak dahil mga duwag lang ang gumagalaw sa dilim na walang maipakitang mukha at walang paninindigan na pailalim pag tumira. Kaya napalunok si Jacob sa galit dahil sa mga sinabi ni Samuel lalo na lang sabihan niyang baka pwede na siyang lumabas sa opisina niya dahil kailangan niyang magtrabaho, lalo't binabayaran siya ng kumpanya nila. Habang nakita naman ni Boying yung balita tungkol sa pagkidnap kay King, kaya naawa silang mag-asawa na kahit biktima sila ni Mike, ay nanaig pa rin ang awa sa puso nila kaya nag-alala si Boying nang ma-expose yung address nila Samuel kaya agad itong umalis dahil alam niyang susugod doon ang kanyang mga kasamang nabiktima ni Mike. Habang naglilinis naman si Arisa ay tinanong ni Anso kung kumusta na si King kaya agad namang sinabihan ng dalaga na hindi pa masyadong okay. Bago nagtanong ulit ang binata ay humingi ito ng sorry sabay tinanong niya kung may kinalaman pa din doon ang pag-i-scam ng daddy niya. Sinaad ng dalaga na noong buhay ang daddy nila ay hindi nila ito maramdaman pero ngayong patay na ay nararamdaman na nila dahil sila ang nagbabayad sa mga kasalanan niya. Giniit ni Anso na minsan problema talaga ang mga tatay, kaya napatigil si Arisa na agad namang sinabihan ni Anso na wag na niyang pansinin yung bagay na nabanggit niya. Agad namang pumunta si Jacob sa kuya niya pagkatapos nilang mag-usap ni Samuel kung saan sinaad niyang uminit talaga ang ulo niya kay Samuel kaya hiniling niyang payagan na siyang torturin si Arisa na agad namang pinaalalahanan ni Roldan na kapag ginawa niya yun ay mas lalong hindi nila makukuha yung pera dahil ang bilin ni Samuel ay siguraduhin nilang hindi siya magagalaw at ang pamilya niya kapalit ng pera nila. Sinabihan ni Jacob na magpapaniwala siya kay Samuel na papaano sila makakasiguro
na hindi niya itatakbo yung pera at papayag na lang ba siyang paglaruan sila ng ganun-ganun na lang. Sinabihan naman ni Roldan na wag niyang i-question yung mga desisyon niya dahil sila ni Sinon ang dahilan kung bakit may problema sila. Pagdating naman ni Boying sa lugar nila Samuel ay agad-agad itong kumatok sa bahay nila na agad niyang sinabihan si Aling Lolita na paparating na ang mga kasamahan niya para sumugod sa bahay nila nang sakto namang nasa bungad na sila. Kaya tumakbo din si Mael na tinulungan din ni Boying para hindi nila mabuksan yung pintuan nila Aling Lolita. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.